At ito na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Oo. Nakamubo na po ba tayo sa kahapong kaganapan? Oo. At balita ko, marami po ang luhaan at nagkakaubusan ng tissue diyan sa may tindahan malapit sa Baclaran. Aba kaya pala, no, malakas ang ulan diyan sa may bandang Pasay kasi marami po ang umuwing luhaan. Oo. Alas 12 na po, marami pa daw po ang mga tao sa kakalsadahan dahil patuloy pa rin nag-iiyakan. Umabot na nga sa punto, nagkabahaan na daw dyan sa bandang Pasay. Ang sinasabi po natin, mga kababayan, ay ang nangyaring inquiry ng impeachment diyan sa Senado kahapon kung saan nagbardagulan, nagkaroon ng pagkakapahiyaan, at doon natin nalaman kung sino yung mga senador na ang utak pala ay walang laman. Nilecturean sila ng baguhan at tinulungan ang baguhan ng mga co-teacher na may alam sa batas na talaga naman na ating maaasahan may laman ang kanilang mga utak at mga sinasabi para sa ating bayan. No? So, pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, dahil para tayong nasa loob ng eskwelahan kahapon na talaga namang pinapayuhan yung mga mangmang na walang kaalam-alam na sila ay nagbumukhang tanga na pala sa harapan ng madlang people. Okay? Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat at huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At ito, pag-usapan na natin dahil kahapon, alam nyo mga kababayan, sa Senate inquiry para tayong nanonood ng mga estudyante na nililecturan po ng isang magaling na guro diyan sa loob ng eskwelahan. So, alam ko naaalala nyo, paano nag-aaral tayo, iba't ibang personalidad, iba't ibang pag-uugali ng estudyante at ng mga guro. At may mga title yan sa eskwelahan eh. Mayroong campus crush, di ba? May mga pakengkoy-kengkoy, komedyante, may tahimik, may weirdo, may bully, may kaklasikang bida-bida, may kaklasikang sip-sip, may kaklasikang piling matalino pero wala namang laman ng ulo, may kaklasikang ayaw masapawan, bida-bida, dahil ayaw mapunta sa iba ang atensyon, gusto lagi lang nasa kanya. Siyempre, katulad ng sinabi ko, merong komedyante, merong seryoso, merong piling sikat, na akala mo napaka-pogi, akala mo napakaganda, piling sikat sa eskwelahan. Yun ang piling lang. Okay? At sa public school, mga kababayan, sa public school mula elementary hanggang high school, lahat makakasalamuha mo. Iba't ibang karakter, iba't ibang uri ng ugali ng mga estudyante. Lahat ng uri ng teacher, lahat ng uri ng estudyante, makakasalamuha mo, lalo na kung malaki yung public school na pinapasukan mo. At parang maihalin tulad natin ito sa Senado kung pagbabasihan natin yung kahapon na naging inquiry. At sa school, may mga teacher na terror, may teacher na mababait, at mayroong mga teacher na nakikipagkaibigan sa estudyante, mayroong seryoso, may teacher na kinagigiliwan ng mga estudyante din. Lahat yan, pinagdaanan natin pare-pareho. Kami nga, dumating sa punto, no, na yung eskwelahan namin, tapunan ng mga nakikick out sa ibang eskwelahan. Oo, ganun kalala. Pero hindi po natin pinagsisisihan na nag-aral tayo sa pampublikong paaralan. No? Doon tayo nahubog. Doon tayo namulat sa realidad ng buhay. Doon tayo natutong makisama, doon tayo natutong makiramdam, at yun ang dahilan kung bakit or kung sino tayo ngayon. Pero
kahit sa public tayo ng elementary at high school, eh bumawi naman tayo sa college, no? Medyo private tayo no college. Private yarn, oo. Marahil natatawa kayo, mga kababayan, pero alam ko nakaka-relate kayo. So, itong pag-aaral natin, ito ang dahilan. Ito ang naghubog sa atin kung sino tayo ngayon, kung anong pagkatao natin ngayon. Kaya nga, ngayon medyo blessed tayo dahil kahit papaano marunong tayong bumasa, marunong tayong umintindi, marunong tayong umunawa, marunong tayong bumasa ng galaw ng tao, ng galaw ng kapwa-tao natin. So, yan yung tinatawag na first impression last. Pag nakita na natin, actually ikaw, hindi mo na kailangan kilalanin ng tao. Sa unang pagkikita pa lang, malalaman mo na kung ano pag-uri, kung anong pagkatao. Pag nagkausap ka, kahit isang oras lang, alam mo na kung anong uri ng pagkatao merong tao na yan. So yun ay dahilan, ang dahilan niyan doon sa ating pag-aaral. Alam na natin kung tinatarantado tayo, alam natin kung pinaplastic tayo, alam natin kung gusto tayo ng isang tao. 'Di ba? So, lahat yan na-acquire natin nung tayo nag-aaral. Iba't ibang uri ng pagkatao na nakakasalamuhan natin. Pero natatawa ako dahil napupunta tayo sa pag-aaral. Pero kailangan talaga natin mag-aral. Ang buhay ay araw-araw na pag-aaral para hindi tayo matutulad doon sa mga senador na napahiya kahapon. 'Di ba? So may kaugnayan ito na pag-aaral natin sa nangyayari ngayon, nararamdaman natin ngayon at nakikita natin ngayon. So nakikita natin dito sa mga senador na iba't iba yung pagkatao rin nila para tayo nasa eskwelahan. Iba't ibang karakter, iba't ibang pananaw sa buhay. At ngayon, i-identify natin ang mga senador na ito kung anong uri ng estudyante at kung anong uri ng teacher, sino ang teacher at sino ang estudyante. Na dapat sana lahat sila ay teacher kasi malaki ang papel nila sa lipunan natin. Kaya nga, napakahalaga nang pipili tayo ng magagaling na inilalagay natin na bilang leader ng ating bansa para hindi na papariwara ang ating bayan at hindi humahaba ang usapan, hindi humahaba ang pagtatalo dahil lahat marunong umunawa. Kaso kahapon inabot ng 4 na oras, so ibig sabihin, marami ang hindi nakakaunawa at kailangan pang paliwanagan. Oo. Sa kahapon, maraming hindi marunong umintindi. Maraming walang alam sa batas or hindi ko lang alam kung ganun yung definition or iba ang definition nila sa batas. At obviously, kahapon, mga kababayan, ay nagmistulang terror teacher itong si Senator Marcoleta na kinatatakutan ng mga estudyante at ng kapwa niya guro. Unang nilecturan, si Soto. Ito, panoorin natin. May kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyari gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Nadali si Soto doon, mga kababayan. Nadali ang estudyanteng si Soto. Ano? May paano-ano pa eh. May kasakasabihan pa na hindi naman tumutugma doon sa pinag-uusapan. 'Di ba? Ayan. Nasupalpal ka tuloy. Alam niyo mga kababayan, itong si Tito Soto, isa lang estudyante dito sa tagpong ito. Yung estudyante na dahil siya ang pinakamatanda, siya ang tumatayong leader dito sa mga makukulit na estudyante. So, naging estudyante si Tito Soto kahapon dahil halatang-halata na wala siyang alam at halatang meron talaga siyang ipinaglalaban at mukhang may inaasahan sa kanya yung mga kasama niyang estudyante sa lower section. Yung mga nasa lower section, mga kababayan. Siguro, nautusan siya
nalabanan yung kanyang teacher para mapahiya ang teacher at maisakatuparan nila ang kanilang plano na maghari sa buong eskwelahan kasabwat ng mga teacher na tamad at mga korap. Okay. So kaya lang, ang nangyari, mukhang siya yung natalo dito, mga kababayan. Halatang-halata po na sobra yung effort ni Soto na tila ba paligsahan na may premyo na inaasahan, di ba? Pero kung meron pa premyong inaasahan, mukhang hindi niya makukuha ang premyo dahil hindi siya nagtagumpay sa laban. Pero at least he tried, di ba? He tried. Pwede niyang sabihin na, nakita niyo naman kung paano ako lumaban. Tumba na ako pero pilit pa akong tumatayo para paninindigan ang ating usapan. So, di ba, absuelto si Tandang Ukluban, di ba? At ang sunod na nilekturan ay walang iba kundi ang estudyanteng mahilig magpatulog ng kaibigan sa kanyang apartment. Siya po yung bidabidya yung kaklase, kinaiinisan ng kahit kaibigan dahil siya ay bida-bida, sip-sip, at sinto-sinto. Kinaiinisan siya, maging papatit ng kanyang kaibigan, nagbabaliktaran kasi hindi nga siya nagugustuhan. Sa tingin ko, kilala nyo na yan. So, eto. Senator Marcoleta. May I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, yun. GR. GR, nasaan ka GR? Yung GR sa kasasakyan pinalilinis yan pag GR. AGR. AGR cleaning. May kinalaman yan sa hangin ng sasakyan. Joke lang. Tuloy natin. Unanimous. To Kasi reiterate po, baka, what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are bank on decisions MR. or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... Sinabi ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President, Bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong may kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po. Hindi kinaya. Si Rene, si alias Rene naghahantay sa sa labas. Classmate mo rin daw yun. Yung pinatulog mo sa apartment mo. Anyway, mga kababayan, ito, Silo. So, hindi niya kaya dito, mga kababayan, na ipaliwanag kung ano yung kanyang gustong sabihin. Gusto kasi palabasin ni Risa Hontiveros, ng estudyanteng si Risa Hontiveros, mga kababayan, na may nangyari na daw. May nangyari na daw na nagbawi ng kanilang desisyon ng mga nakaraang panahon diyan sa Korte Suprema. Ang gusto naman sabihin ni Marcoleta, iba ang sitwasyon noon. Katulad na lang halimbawa ng hindi dumaan sa tamang proseso, executory. Tapos, ano pa ba yung sinabi ni Marcoleta kanina? Unanimous. Diba? So, mayroong mga kadahilanan. So, hindi kinaya po ni Risa Hontiveros, akala niya si Marcoleta ay nagtatanong lang at sasagot siya. Sa isang debate, mga kababayan, asahan mo na may mga follow-up question yan.
Huwag kang tatanga-tanga, huwag kang papasok sa isang kanal na punong-puno ng buhaya. Yan ang nangyari sa iyo, Risa Hontiveros. Di ba? Nasilo ka ni Marcoleta. O akala mo yun lang. Na, oo, alam naman ni Marcoleta yan na merong mga desisyon na binaliktad dati pero iba ang sitwasyon nun. Hindi katulad ng sitwasyon ngayon na maraming nilabag na batas at hindi dumaan sa tamang proseso. Yun ang ibig sabihin. Tapos sumurrender ka din. O di ba? Nakakabwisit. Kitang-kita mo na mali na siya pero pinagpipilitan pa rin niya ang tama. Para magmukhang matalino rin siya, sasagot siya pero yung tanong niya, ay yung sagot niya, walang kasusta-sustansya. Yan po yung estudyante na bida-bida na kinakainisan ng mga kanyang mga kaeskwela. Ito yung estudyante na bida-bida, sip-sip, bilib na bilib sa sarili kahit nagmumukha na siyang tanga. Di ba? Wala nga siyang pakialam kung anong sabihin ng iba kasi ang nasa utak lang niya ay yung pangarap niya na maging president ng student council. Oo. Pero siyempre, hindi naman po pwede na walang principal ang isang eskwelahan. At ang magdidesisyon sa kung ano ang kanyang papanigan, kung sino sa tingin niya ang tama, ay ang principal. Babalansihin niya at titimbangin niya lahat ng sitwasyon, pakikinggan niya ang bawat panig ng reklamo at magdidesisyon siya kung anong dapat gawin depende sa napagkasunduan ng majority ng teacher at kung ano yung naaayon sa batas at sa rules at kung ano ang tamang gawin. Yan po ay si Cheese Escudero. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention. The motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Yan ang sinasabi ko sa iyo. At dito na po, nag-iyakan ang mga talunan sa desisyon ni Escudero na i-archive. Okay? So, paano? Ano mangyayari doon pag naka-archive? Pinatay muna nila. Okay? Pinatay muna nila yung articles of impeachment or yung impeachment ni VP Sara Duterte, inilagay sa baul. Okay? Inilagay sa baul habang naghihintay ng desisyon ng Korte Suprema doon sa TRO, sa MR ng Congress. Okay? Pero sa tingin nyo, magbabago ang desisyon ng Korte Suprema? Sa tingin nyo, yung 13, magbabaliktaran yun at babawiin nila yung kanilang desisyon? Siguro kahit isa nga mahihirapan pa tayong kumuha dyan. Maliban na lang kung ang Korte Suprema ay bayaran. Kung mababayaran ng Korte Suprema, pwede silang magbaliktaran. Pero sa tingin ko, hindi ganon ang nasa Korte Suprema. Hindi ganon ang mga justices at hindi ganon ang hustisya. So sa desisyon na yon ni Escudero, parang gumuho ang pangarap ng mga estudyante sa lower section. Nagluksa sila mga kababayan at dahil napigilan ang kanilang mga kaibahan. Kaibahan sa mga estudyante na nasa higher section. Balita ko pati mga Manila paper na ubos na no? Yung Manila paper sa eskwelahan, sa classroom na ubos na, pinagpahid nila sa mga luha nila. Tapos kagabi, mga kababayan, nagkaroon daw sila ng group study. Dahil nga ayaw nila magpapigil sa kanilang kahibangan, hindi sila titigil kasi nga ang pangarap nila ay para sa sarili nila lamang. Eto, panoorin natin. When I was watching actually Ayan na yung mga taga-lower section, Oo. what was being discussed and debated on
yesterday. It came not as a surprise para po sa akin, considering the political alignments in the Senate. But it was there was a revelation, no? To some degree disappointing, kung ako tatanungin mo. At the same time, may revelation. Because remember... Nako po, isa rin ito kasi sa makukulong eh. Oh, isa ito sa mga mapapatawan ng kaparusahan pag si VP Sara Duterte nanalo sa halalan. Yung pagpirma lang nila doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, malaking kasalanan na yun. Oo, 'di ba? At kung ano-ano pa ang mga bintang na ginagawa nila kay VP Sara Duterte sa mga Duterte, nako po. Medyo mabigat-bigat ang kahaharapin nitong mga ito pag si VP Sara ang naging presidente. Abangan natin yan. Remember, the motion to archive is actually the product of an amendment to the original motion which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously when they already had the initial discussion about whether or not Senate would continue on with the impeachment proceedings, meron na pong intention really to dismiss the case. So it was, to me, there's some sort of a revelation because they acted it on a very, very swift action. Considering the fact that there is no final judicial conclusion as to whether or not the impeachment proceeding will pursue because there's already the MR filed by our prosecutor. So wala pa talagang dismissal yan. So, yun, mga kababayan. So, ito po yung mga gigil na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi, ito po yung mga sindikat, kung, ano ba to? Contractor, hindi, sorry. Congressman, hindi. Mga congressman na medyo mga nganib to pagka nagpalit ang administrasyon ng eskwelahan. Pag nagpalit ang eskwelahan ng administrasyon, isa ito, dalawa itong magkasamang ito sa makikick out. Hindi lang siguro makukulong ito sa sobrang kasalanan nila sa eskwelahan, mga kababayan, kundi baka makulong ito sa guardhouse. Kasi hindi sila mag-move on. Kasi lahat sila may ambisyon. Maliban sa ambisyon, lahat sila ay sa pakikinabangan na katuon. Gusto nila magkaroon ng mataas na katungkulan sa student council. Di ba sa school, may mga president, may muse, sergeant at arms. So, gusto nila makakuha ng mga ganong posisyon. Ako dati, muse. Muse, di ba? Pero, yung mga nasa higher section, nag-move on na para matupad nila ang kanilang pangarap. Pero yung pangarap nila, hindi lang sa kanilang mga sarili, kundi sa kanilang alma mater. Okay? Sa alma mater, doon sa kanilang eskwelahan. Diba? At itong mga nasa higher section, sila ang pinagkakatiwalaan ng school. Diba? Tatapusin na nila ang school year ng kapaki-pakinabang. Hindi lang para maging proud sila sa sarili nila, kundi maging proud sila pati sa kanilang eskwelahan, sa kanilang alma mater. Diba? Pero siyempre, nasabi natin kanina, yung iba't ibang uri ng mga estudyante, diba? May kaklase kang bully, may kaklase kang sinto-sinto, may kaklase kang bully, yung maingay na akala mo matapang pero puro bunga nga lang, diba? Pero minsan may sense naman. At ito po, isa ito sa mga estudyante diyan sa lower section. Dati nasa lower section siya, pero ngayon nasa high section na siya, di ba? At doon sa mga estudyante na nandyan sa lower section, may gustong sabihin sa inyo. Yung isang estudyante dito sa higher section, makinig kayo. Kasi meron siyang suggestion na baka pwede nyo i-consider. Ito. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na
Yan, dating lower section to eh. Sabihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko Kongresista. ay maging kinatawan ng kanilang distrito Yan. o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas Naku ang po. impeachment. Oo. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Naku po. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Nako. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. O, di ba? Ang sakit noon. Yung pinsan niya sa lower section, inilagay niya sa garapon. Di ba? O, tinawag na bonjing. Huwag nyo na lang busugin. Oo, parang huwag nyo lang bibigyan ng dede yan. O, di ba? Ang sakit noon, mga kababayan. Oo, patamang-patama. Kasi, kadalasan, kahit nasa isang school tayo, hindi mawawalan, magkakaroon talaga ng paksyon. No? Alam nyo naman yan, at yun, pinatatamaan ni Amy Marcos ang kanilang kalaban. Pero pinsan niya sa lower section. Okay? Kasi, napag-alaman ng mga nasa higher section na mahilig pala mangotong itong leader ng lower section. Oo. Yung mga project daw dito sa lower section, binibenta ng leader, binubulso yung pera. Oh, kaya ngayon, mga kababayan, napahiya sila bukod sa sila ang may pasimuno ng gulo sa eskwelahan, nabulgar tuloy yung mga katarantaduhan na pinagagawa nila. So although maraming nakikinabang sa kanila na mga estudyante sa lower section sa ginagawa nilang ito, wala naman talaga silang pakialam sa mga schoolmates nila, sa mga teacher nila. Basta ang importante sa kanila, ang kanilang sarili, ang kanilang pangarap. Kaya nga, gigil na gigil sila eh. Oh. Ito gigil na gigil, tumatabing ipay ah. Nakakahiya. Oy, nakakahiya talaga, puta. Yung mga ganyang pagbumuka, hindi na inilalabas yan at hindi na binabalandra. I'm not talking about doon sa health mo, ha? I'm talking about the whole. Yung mukha mo talaga. Yung mga mukhang ganyan, hindi dapat binabalandra. Ang dapat yan, tinatago. Tapos ikaw, ang lakas ng loob mo na mo ginabida ba yan sa mainstream media? Tingnan mo, tumatabi na. Diba? Oh, panoorin natin. Mas nakakahiya ka. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. Oh. They chose to surrender their independence and willfully abandon. Paano yung pagmamadali yung magpirma sa impeachment ni VP Sara Duterte? Ba't din niyo pansinin?
bakit yung pagpirma nyo na i-kick out ang isa ninyong teacher, hindi nyo pinapansin? Ano kayo? Kayo lang ang anak ng Diyos? Their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Oh. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, magkaugali talaga ito nung na-kick out, ano? Yung isang estudyante na na-kick out, yung gadon. Na ang Korte Suprema daw ay tuta ng mga Duterte. So ngayon, tuta nilang Duterte ang Senado? Parang hindi naman. Patuloy. Nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ganon. Ang pandarambong ng 612 million Pandarambong ang puta kita. Yun ang problema dito sa mga to, kaya wala naniniwala eh. Hindi pa nga nagigilty, hindi pa nahahatulan, mandarambong na. Di ba? pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa tumatabingi talaga ang mukha niya, no? kapangyarihan. Dapat may sumampal dito sa kaliwa para pumantay. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. I'm sorry kasi medyo hindi naman yung kapansanan niya ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung karakter niya bilang isang estudyante. At mamaya papaliwanag ko sa inyo. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Hindi mo nga malabanan yung pagtabingin ng mukha mo, makikipaglaban ka pa. Ewan ko ba sa'yo. So, ayan, mga kababayan, dahil hindi nila nakuha yung gusto nila, ayan, tumabingi na. Hindi, galit na galit sila. So, sa eskwelahan kasi, may, talaga may mga, hindi mawawala yung mga estudyanteng utak komunista. Ayan, isa yan. Oo. Hindi mawawala yan. Galit na galit si, Percy Paloma. Okay? So, bakit galit na galit si Percy Paloma, mga kababayan? Yung iba sumuko na, pero ito lumalaban pa kaya tumatabingi na. So, alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kinik out po Kinik out po ng eskwelahan yung mga kaklase niya dati. Yung mga kaklase niya dati na mga komunista. Lalaban pa rin daw sila. Pero saan ka lalaban? Kung talo ka na. Diba? Lalabanan mo sarili mo? Adik ka ba? Kasi adik lang lumalaban sa sarili. Adik lang ang inaaway ang sarili, di ba? Bakit di na lang kayo gumaya doon sa classmate nyo na nag-concede na? Sabi ng Supreme Court, wala raw jurisdiction, kahit may convict sila. Sabi ng mga kasama ko, wala raw jurisdiction. Pero inangkay. Ano sabihin mo? Hindi may jurisdiction. Pero sir, dito sa Senado, pag in-archive ang ganitong kaso, anong ibig sabihin? Mahirap ng bunutin yun. Practically dead. Hindi naman, basta't 100% ang approval. Hindi pwedeng kunin sa archive. Sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila. Or may mga binago sila. Meron silang ni-rectify. Pinoint nila yung mga sinasabi kong mali sa decision or inaccurate sa mga decision. Pwede madaling galawin. Dahil naka-table lang. So, paano pero yung i-archive mo, sa akala ko ba, wala kami jurisdiction, bakit ina-archive natin? Di ba? Yan, mga kababayan. Nag-concede na po siya. Sabi niya, mahirap nang hugutin yun. Totoo naman talaga. Mahirap nang hugutin yun. Dahil kahit umabot pa sa February 6, sa February 6, mga kababayan, kahit mag-file pa sila ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, wala na. Basang-basa na po sila ng Korte Suprema dahil itong impeachment na i-final nila ay puros pamumulitika. So what's the difference? If ipapa-impeach pa rin nila si VP Sara sa 2026, what's the difference? The same thing.
Kahit baguhin pa nila ang kanilang mga rason or articles of impeachment, hindi nagaganahan ng Korte Suprema dahil nasimulan na sa pamumulitika. Di ba? So, ganun, mga kababayan, ang problema. Kahit i-file pa nila yan sa susunod na taon, wala na pag-asa. Si Tito Soto na nga ang nagsabi na mahirap na hugutin yan. Alam nyo ito, balik tayo dun sa estudyante. Itong si Tito Soto, teacher's enemy number 1. Na-kick out na ng ilang beses, kaya tumanda na sa pag-aaral. Iba't ibang eskwelahan na yung pinasukan, pero wala pa rin pinagkatandaan. Oo. Siya yung pinakamatanda sa klase, kaya siya po yung itinuring na leader. Oo. Lideran. Di ba may kaklase kayong ganyan? Siya yung pinakamatanda kasi walang choice kundi pagbigyan kasi kahit walang alam. Di ba? Pero bilib ako dun sa estudyanteng nakikiramdam lang. Nakikiramdam kung saan hindi sila mapapahiya, kung saan sila didikit habang nagpaplano sa susunod nilang hakbang. Ito yung dalawang tulpo. Mga tulpo, sumasayaw sa tugtog. They are going with the flow. Para wala nang maraming usapan, wala nang diskusyon, sige, let's go with the flow. Pero hindi lang sila, marami pa dyan. Sumasayaw sa saliw ng tugtugan ng Senado. Nakikisakay lang. Mga plastic na kung saan makikinabang, doon sila kakapit, doon sila makikipagplastikan. Marami niyan sa Senado. Marami niyan sa eskwelahan actually. Makaka-relate kayo dyan. Marami kayong kasamang ganyan dati sa eskwelahan. Nakasalamuha. Diba? Pero may isa akong kinabiliban na estudyante. Oo. Ang haba ng pasensya niya. Kahit alam ko, marami siyang opinyon, mas pinili niyang tumahimik. Diba? Mas pinili niyang tumahimik na lang kasi nakaposisyon na ako, bakit pa ako mag-iingay? Wala akong pakialam dyan. Senator Lapid, palakpakan. Ginagala ko, kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Yan. Short and simple. Less talk, less mistake, di ba? Buti pa ito hindi bida-bida, marunong lumugar, di ba? May kasabihan nga tayo na pag nag-uusap ang matatalino, yung mga hindi katalinuhan, tumabi muna. Tumahimik na lang. So, anyway, mga kababayan, marahil nagtatanong kayo, kung bakit nanalo si Lito Lapid. O ako, napag-alaman ko kung bakit nanalo si Lito Lapid. Si Lito Lapid pala, mga kababayan, kahit patahimik yan, may mga proyekto yan. May mga proyekto yan pinatatayo, binibigay sa mga probinsya. Tulad ng mga building, mga eskwelahan, ganoon ginagawa ni Lito Lapid. Kaya po siya nanalo sa probinsya. Maliban sa nakikita siya sa TV, ganoon ang ginagawa niya, which is tama. Tumulong ka, kaya ka nandiyan, tumulong ka. Diba? Ito yung silent na pagtulong. Nagagalit ako dito kay Lito Lapid dati. Kahit kaalyansa ito, si Lito Lapid, nung nalaman ko na may mga proyekto pala ito na palihim sa mga probinsya, abay natuwa ako sa kanya. Dapat nga, binoto ko to Oo. Diba? Pero sa mga nagtataka kung bakit nanalo si Lito Lapid, dahil po yun doon. May gumagalaw po yan sa ilalim ng tahimik. At nagtatayo ng kung ano-anong proyekto sa mga probinsya, sa Bicol, kung saan probinsya. Kaya nakikilala siya ng mga gobernador, nakikilala siya sa mga mayor at ng mga kapitan kasi yung nagawa niya nakikita doon sa mga lugar na pinagtayuan. So, ganun po. Pero, balik tayo sa estudyante. Hindi maiwasan na may estudyante na hindi mo alam kung tanga or nagtatanga-tangahan lang. Lutang ang isipan habang nagtuturo yung guro. Kailangan pang ipaliwanag, mga kababayan, kasi hindi niya naintindihan. Ito po yun. Yung estudyante na yun. What is the pleasure of the Honorable Panglidan? Yes, just a parliamentary inquiry, Mr. President. If I recall, in previous votes, we first get the results of the vote
before we go through an explanation of the vote. It seems like we have changed the process of voting. That was upon the motion of Senator Zubiri earlier, which the chair explained before we... Napagalitan ka tuloy. Sinabi niya kanina eh. Pinag-usapan niya kanina, tulog ka. We put the matter to a vote. Di ba sa eskwelahan, may mga klase kang mahilig magtulog-tulugan? O ito yun. Sige ko pangilinan. I raised this question because, well, the reason why, at least the practice was, the votes first before the explanation is that at times when there are contentious voting, the quorum may suddenly disappear, or there will no longer be a quorum because of the long process of voting. So the gentleman is correct unless a member asks that the procedure we just adopted is instead followed. And in this particular instance, the Honorable Zubiri moved without objection from any member. Hence, the procedure that we adopted. Kanina hindi ka nag-motion. Tapos ngayon magre-reklamo ka. Tanga ka talaga. Di ba? Siyempre sa eskwelahan, mga kababayan, meron ding mga estudyante na nagtatanglay ng criminal minds. Yung mga tawag dito, yung mga rebelde ang kaisipan. Gagawa't gagawa ng hakbang para maagaw yung kapangyarihan, para magpapansin. Pero hindi kasi nila kaya mag-aamok na lang. Ito sila yun. Ayan o. Ayan. Ayan. Yan yung mga estudyante na may sarili silang grupo. Hindi sila sumasali sa majority tsaka sa minority. May sarili silang grupo. Sila yung maiingay na mga wala naman laman ng utak. Sila yung mahilig magreklamo kahit tama naman yung nangyayari. Yan po yung mga tinatawag natin estudyanteng criminal minds. Yan. Kapag di pumapabor sa kanila yung nangyayari, magwawala, magpapabiktim. Lalabas sa kalsada, magsisigaw, pagkatapos kakain ng saba. Pero dahil nga, bobong estudyante yung mga ito, utak kalsada, wala nang naniniwala sa kanila. Hindi ko nga alam kung bakit nakaka-recruit pa sila na yung pinaglalaban nila, pakikipagdigma ng mga makakaliwa. Pero ganun pa man, hindi talaga sila pwedeng pagkatiwalaan. Kaya dapat itong mga estudyante na ito, kinalilimutan, kinikick out, di na dapat binibigyan ng pagkakakitaan. Yung principal natin, yung principal, baka may gustong sabihin dito sa mga taga-lower section. Principal, selyuhan mo na to. The Senate is not your playground to run after your political enemies. No. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Ayun, mga kababayan, mabigat yun wala akong pakialam sa inyo sa mga nasa lower section. Hindi nyo po pwedeng gamitin ang higher section para sa inyong kalukuhan. Hindi nyo po pwedeng gamitin ang higher section para sa sarili nyong kapakanan. Umayos kayo dyan. Di ba? Ang sakit nun. Kanina, matapos banatan ni Amy Marcos, yung pinsan niyang taga-lower house, eto, sinelyuhan pa. Hindi nyo po pwedeng gamitin sa politika ang higher section. Hindi nyo kami magagamit. Hindi kami mga bobo na katulad ninyo. Parang ganun lang si ibig sabihin ni principal. At dito na po nagtatapos ang school year 2025, mga kababayan. Bawi na lang po kayo next year sa mga talunan. At teka, meron palang gustong sabihin sa mga talunang estudyante ang co-teacher ni Marcoleta. Wait lang, tanggalin muna natin to. Saan yung co-teacher ni Marcoleta? Saan yun? Hanapin natin. Ito yung co-teacher ni Marcoleta. Yan. Yan. So ito po,
Co-teacher daw ito ni Marcoleta. Oh. Pakinggan natin ha. Makinig kayo, baka makatulong sa inyo yung sasabihin niya sa mga nasa lower section. Makinig kayo. Oh, ito na. Oh. Aren't we supposed to be wiser? Oh. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Oh. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Yun! Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach. Pero talunin nyo na lang sa 2028. Atat na atat kasi kayo eh. Alam nyo kung bakit? Hindi kayo po pwedeng maging president ng student council pag nandyan si Sara. Kasi si Sara Duterte ang darling of the crowd. Kaya wala kayong pag-asa na maging presidente ng student council. Alam nyo, kahapon bumilib ako dito sa co-teacher ni Marcoleta, si Cayetano. Bumilib din ako doon sa iba, pero ito tumatak sa akin eh. Itong si Cayetano, dati kasi itong seminarista. Magaling siya maglitanya eh. Kasi pag seminarista ka, pag magiging pari ka eh, magaling ka magsalita, magaling ka maglitanya, malawak ang iyong kaisipan, at mabilis ka maka-pick up ng sasabihin mo para magustuhan, nakaaya-aya, para hindi ka pagdudahan ng mga tao. So, sa totoong buhay, matalino naman talaga ito eh. Kaya lang, seminarista, kumala sa pagiging seminarista, kasi, gusto mag-asawa eh. Kaya yon, naging co-teacher. Kasi alam niyo yung mga pare, mga kababayan, pagka nakapagtapos yung mga pare, kahit hindi na sila mag-aral, pwede sila maging pulis, pwede sila maging doktor, pwede sila maging engineer, kasi lahat ng pinag-aaralan ng mga ganyan, napagdaanan na nila. Kasi 12 years po nag-aaral ang mga pare, mga seminarista. Mukhang matagal na nag-aral dito si Cayetano, at halata naman natin, mga kababayan, kung nag-aral siya, kasi grabe, napakatalino ng taong ito. So nagtandem sila ni Marcoleta kahapon, at yun, walang nakagiba sa kanila. So yun, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Dahil ito po, ang pagtatapos ng school year 2025, mga kababayan. So kita-kita tayo at next year. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kaya umayos na kayo. Magtrabaho kayo. Trabahuhin nyo kung ano talaga yung mga trabaho nyo. Hindi yung pamumulitika sa mga kapwa nyo politiko. Mga gagong mga estudyante na to dapat talaga kinikick out na kayo. But anyway, mga kababayan, i-comment ninyo ang iyong saloobin opinion sa pinag-usapan natin sa video ito. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.